Magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa daily live streaming na ito ng SCB. Maraming salamat po sa inyo pong tuloy-tuloy na panunood. Naniniwala po ako na habang ito po ay ginagawa natin, tayo po ay patuloy na tumatanggap ng mga espiritual na pagpapala, magiging dahilan upang tayo po ay tuloy-tuloy ding mapalakas, mapatibay sa atin pong pananampalataya, lalo na po sa panahong ito. So sa hapong ito, muli po, bumabati po ako sa aking mga kapatid, kaibigan, kapananampalataya, kamanggagawa sa ubasan ng Diyos ng isang mapayapa at pinagpalang hapon sa bawat isa. Sa hapong ito po, ang akin pong topic ay may pinamagatang difficulties in the hands of unchanging God. Let me read to you my text found in Hebrews 16:17 to 18. Sabi po dito, God wanted to prove that His promise was true to those who would get what He promised. And He wanted them to understand clearly that His purposes never change. So He made an oath. These two things cannot change. God cannot lie when He makes a promise, and He cannot lie when He makes an oath. These things encourage us who came to God for safety. They give us strength to hold on to the hope we have been given. Another verse is found in Numbers 23 verse 19. God is not a human being and He will not lie. He is not a human and He does not change His mind. What He says He will do, He does. What He promises, He makes come true. Numbers 23 verse 19. So sabi po dyan, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao at anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa muling binigay niyong pagkakataon sa amin upang ang salita ninyo ay mapakinggan at bilang inyong lingkod, Panginoon, ay maibahagi ang inyo pong salita at patuloy na magbigay ng guide sa amin, maliwanagan, ma-build ang bawat isa sa mga prinsipyo, Panginoon, na inyo pong ituturo sa amin sa hapong ito. I ask, Holy Spirit, that you will be with us, Panginoon, sa oras na ito ng aming pag-upo at pakikinig sa inyong mabuting balita. We thank you, Lord. We praise you and we glorify you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Have you tried to look back and think what God has already done in your life and in your career, in your family and ministry for this year, 2023? Tayo po ay nasa pangalawang quarter na ng taon. Kumusta po ba ang ating kalagayan sa buhay? I hope and pray that as you listen to this message, tayo po ay mabigyan ng kalakasan, ma-empower po tayo to pursue, to continue kung ano ang pinasimulan ng Panginoon sa atin. Sa atin pong teksto kanina nating binasa, nais ko pong pasahin sa wikang Tagalog ito, though hindi ko na po yan sinama sa PowerPoint presentation, but I want you to listen to this translation in Tagalog. Ano po? Sabi po dito sa Hebrews 16 o 6:13 to 18, sabi dito, gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Una, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya.
Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang higit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinapagtibay ang usapan. Dito po sa talata nating binasa, napakaganda pong pagbulay-bulayan ang patungkol po sa pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mapalad po tayo na nasumpungan po natin ng ating Panginoon sa ating buhay, whether you are, while you are in the youth pa o nung kabataan mo pa, o ikaw ay bago pa lamang na nakatanggap sa Panginoon. Mapalad ka dahil nakilala mo siya at natanggap mo siya sa buhay mo. Naniwala ka sa pangako ng Diyos na ikaw ay, kung siya tatanggapin mo, gagawin mong Panginoon ang buhay mo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinangakuan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at yan po ay naniniwala ako tiyak na totoo. Dito po sa ating binasang talata, ang Diyos po ay nagbibigay ng kapanatagan sa atin, lalong-lalo na po sa lahat ng umaasa sa kanyang pangako. Napakahalaga po sa ating mga mananampalataya na alam natin ang mga kalooban ng Diyos, ang kanyang salita, upang sa ganon tayo po ay magkaroon po tayo ng kapanatagan sa mundong ito. Sobrang napakarami pong pwedeng makadistract sa atin pong paglilingkod, sa atin pong pananampalataya, sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. Una na po dyan, yung mga pangangailangan natin araw-araw, lahat po ng mga bagay na kung saan ay pinagkakaabalahan ng mga tao araw-araw, yan po ay malaki ang posibilidad na makadistract sa atin. Kaya po importante na meron po tayong pangako ng Diyos na pinangahawakan so that kung dumating man po ang ganyang mga kalagayan, yung mga challenges sa buhay natin, we will be able to stand. Katulad ni Abraham, na siya po ay pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos sa kanya, matyaga siyang naghintay, at true enough, sabi ng Bible, tinanggap niya ang ipinangako ng Diyos sa kanya. Ganyan po kabuti ang Diyos sa ating lahat. Sa mga nananalig, nananampalataya, nangahawak sa pangako ng Diyos, ang Diyos po ay nanumpa sa pangalan niya ng anumang pinangako niya at sinabi niya, ito po ay kanyang gagawin para po sa kanyang mga anak. So, sa panahong ito, how do you see your life this year going in the midst of difficulties, in the midst of challenges sa buhay natin? Habang tumatagal po at tumatakbo ang panahon, bumibilis ang panahon, maraming nagbabago, at pati po ang kalagayan ng ating buhay ay affected ng mga nangyayari sa atin pong bansa at sa buong mundo. How do you see your life this year going in the midst of these things? Meron pa bang pag-asa? Will there be hopes waiting ahead of us? Of course, there is. Because there is God who promised to us. The next question is, where do we get strength when our journey gets rougher? So in this message today, let me share to you important principles how God works for us in difficult times. My prayer is that we will come to the understanding of His agenda in our lives. Be reminded of His unchanging character and regain strength to continue strong. Sabang tayo po ay nagpapatuloy, nagpupursu
sa kaharian at paghahari ng Diyos sa buhay natin. Let us be assured by God's unchanging word that says, in Isaiah 55 verse 8 and 9, in New Living Translation says, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Ano po ang sinasabi ng mga talatang ito sa atin, sa bawat isa sa atin? Listen to me. God's agenda is always better than our agenda. Lagi ko pong sinasabi, kung tayo po ay may pangarap, kung meron po tayong gustong maabot sa buhay natin, kung meron tayong mga plan sa buhay natin, tatandaan po natin na ang pangako ng Diyos, ang kaisipan ho ng Diyos at ang kanyang plano sa atin ay mas mataas kaysa plano natin. Because His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So today, to process this message, I will ask question. We will answer two relevant questions. First, how difficulties affect us positively? Kasi meron hong, ang difficulties po kasi ay meron ding negative effects sa atin pong buhay. But today, we will look at the positive effects of difficulties sa buhay ng tao. What are the assurance that we will be able to make it to the end? Yun po yung second question. So let us now begin with the first question. How difficulties affects us positively? But let me first define the word difficulty. Sa English po, ito po is anything that causes problems. So difficulty ay mga bagay daw na nagiging dahilan ng problema sa buhay ng isang tao. For example, meron kang exam, meron kang civil, ang tawag dito? Meron kang exam, entrance exam, at nahirapan ka. So, yung test ay napakahirap. So, pwede nating tawagin na yung test could be a difficulty. Let's say, for example, a broken leg, di ba, is more painful, difficulty. Difficulty rin yung pero medyo masakit, na hindi ka makalakad. Talagang, medyo meron kang nararamdaman na problema sa yung physical. That is called difficulty. Let's say, for example, another is a poor economy. Yung hindi maganda yung ekonomiya. So, it is also called difficulty or losing your job. Diba? Pagka nawalan ka ng trabaho, ito ay medyo personal naman kasi medyo haharap ka talaga sa problema dahil siyempre wala tayong trabaho. So, a difficulty is also anything that's not easy to do. So, yun po yun. Pag sinabing difficulty, ito po ay hindi din madaling gawin. For example, like becoming a doctor or kung gusto mong maging doctor, it will take you decades. Let's say 8 to 10 years bago ka po maging doktor na totoo. So, hindi ho madali. It's not easy to do. Yung maging, maging bodybuilder ka. Bumubuhat ka ng malalaking mga mabigat na nagwi-weightlifter ka. So, hindi ho madali yon. So, marami pong bagay na pwede nating sabihin at may categorize natin siya sa word na difficulty. So, if you are having difficulty, it means you are having trouble sa buhay mo. Now, given that we are all experiencing different levels of difficulty, may dalawang obvious effect itong dulot sa atin.
So kung dumanas man po tayo, halimbawa nandito po tayo sa ganitong kalagayan ngayon, meron tayong kinakaharap ng mga sabihin nating problema, suliranin sa buhay. May dalawang obvious effect ito sa buhay ng tao. Siyempre, alam natin, it could be negative or another side is the positive side. Depende sa kung paano natin piniperceive ito, kung paano natin to tinitignan sa buhay natin. Good positive perception is very important, mga kapatid. So, today, let us be positive. So, sa pagharap sa mga ganitong difficulty sa buhay, maganda na harapin natin ito. Let us perceive it positively kasi mahalaga na tignan natin lahat ng mga bagay na to positibo sa buhay natin. Although minsan matitempt ka na maging negatibo yung isip mo, medyo hindi maging maayos yung pananaw mo, but let us make every effort na maging positibo tayo lagi sa bawat sandali ng mga difficulties na meron po tayo sa buhay natin. So dito po sa tuturo ko, meron pong 4 na positibong effects ang difficulties sa buhay ng isang tao. Number 1, difficulties can lead to the removal of extra baggages with the hand of God. So difficulties again can lead to the removal of extra baggages with the hand of God. So this is the positive side of having difficulties sa buhay natin. Hindi ko naman sinasabi na dapat araw-araw may difficulties tayo. Pero alam nyo, in natural, hindi naman talaga sa maiwasan eh. Kumbaga sa buhay natin, ma-Kristiyano ka o hindi ma-Kristiyano, ma-pastor ka o hindi ka pastor o manggagawa ka, lahat po tayo araw-araw ay humaharap sa mga problema. Iba-iba nga lang ng level. Iba-iba nga lang ng gravity ng force ito pag dumating sa atin. Depende po sa kakayanan natin na i-handle ito. Kasi naniniwala ako na ang Diyos ay pag inalaw niya isang bagay sa buhay natin, let's say, problema, alam niya din niya kung paano natin ito malulusutan, kung paano natin ito mapapagtagumpayan. Kasi walang problema at pagsubok, sabi ng Bible, na inalaw ng Diyos sa atin na hindi natin pwedeng pagtagumpayan. If God will allow it, then God will also give us the way para mapagtagumpayan ang mga bagay na to. So let us look to it positively. A person who has lot of baggage, tingnan nyo to, is someone who has collected every single negative experience they've had over the years and never really dealt with it. So, may mga tao po na maraming mga dalang baggages sa buhay nila. Ito po yung mga pabigat na dala-dala nila. They collected it every single day sa buhay nila. Yung bang pag dumating yung mga bagay na to sa buhay nila, iniingatan nila. Kung baga, sa halip na ito'y iwaksin nila, mas nagkikling sila dito. At hindi po nila ito madil sa buhay nila. Because siguro hindi po nila kaya na madil ito personally. Or wala silang lakas na idil o alisin, iwanan yung mga extra baggages na ito sa kanilang buhay. At ito po minsan ang kadalasang dahilan ng paghihirap sa ating damdamin, sa ating kalooban, sa ating kabuhayan, at higit sa lahat, ang hirap pong maka-breakthrough. Bakit po? Kasi meron tayong mga daladalang extra baggages sa buhay natin. Kaya po napakahalaga para po maging magaan ang pagtakbo
para maging magaan ang ating kalooban, ang ating damdamin, ay hindi parating madaling masaktan, hindi tayo madaling masaktan ang kalooban natin, ang ating kabuhayan. Kinakailangan po natin, hindi lang siguro sa tingin kundi kinakailangan talaga po natin na yung extra baggages na meron po tayo ay iwanan natin at alisin natin sa buhay natin. At yan po ang ginagawa. Karamihan po ng mga dumarating na difficulties o mga pagsubok sa buhay ng isang mananampalataya is for us, para po tayo ay para matanggal o tanggalin ng Panginoon yung mga baggages na yan, yung mga extra baggages sa buhay natin. So sa ganito pong kalagayan, naniniwala ako, kung tayo po ay nasa ganyang kalagayan, it will take the hand of God to deal with it. Especially po kung ayaw nating magdesisyon na ayusin agad ang buhay natin. So pag meron po tayong mga, sabihin nating mabibigat na suliranin sa buhay, naniniwala po ako, ang Diyos po ay nangungusap sa atin Kaya lang hindi po natin sa mapakinggan kasi busy po tayo sa pagmamanage, sa pag-aayos, pagpaplano at kung ano-ano pa. Samantalang ang Panginoon ay naghihintay sa atin para matulungan tayo na makaalis tayo dun sa kalagayan na yon. Alam nyo, ang maganda sa Panginoon, pag ikaw ay nasa matinding pagsubok sa buhay, yung bang lalapit ka sa Panginoon ng buong puso, sasabihin mo lahat ng nararamdaman mo, dala-dala mo sa buhay. Pag nagbigay ang Lord ng word sa'yo, nag-remind si Lord ng word sa'yo, truly, talagang aalisin niya lahat ng nararamdaman mo. Mararamdaman mo yung kalayaan na para bang, wow, solve na ang problema ko. Hindi mo pa nahawakan yung tugon, hindi mo pa nakikita, pero yung word na na-receive mo sa Panginoon is really more than enough for you to stand and lift your hands and say, praise the Lord. Why? Because open po tayo sa Panginoon sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Ang hirap kasi sa tao, mahirap po sa atin ng mga sa natural na kailangan po natin munang maramdaman na tayo po ay dumating sa punto ng matitinding problema at pagsubok sa buhay bago po natin ma-realize na tayo po ay marami ng mga bagay na dapat ayusin sa buhay natin. Nakakalungkot po talaga na ganito po ang realidad ng buhay ng tao. Kaya po napakahalaga na alam po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Alam natin na ang Panginoon ang hari ng buhay natin. Basic po yan sa buhay Kristyanismo. Dapat malinaw sa iyo na hindi na ikaw ang hari ng buhay mo. Dapat alam na alam mo sa utak mo at puso mo na si Jesus ang hari ng buhay mo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, pag hindi malinaw sa iyo yan, na hindi na ikaw ang hari ng buhay mo, sa mga panahon na dumating ang matitinding pagsubok sa buhay mo, maghahari-harian ka pa rin hanggang dumating ang punto na masaktan na ng husto at malubog ka na sa matinding pagsubok bago ka bumangon. So, wag po nating hintayin yun. When God led us to something, to His problem, big man yan o small, then let us look to God. Let us realize to ourselves na ang problemang ito, mga bagay na ito, hindi natin kaya without Him. At baka naman nga ang Panginoon ay merong gustong baguhin. Matagal na niyang gustong baguhin at alisin sa atin, pero ayaw nating bitawan, ayaw nating alisin. Kasi parang tingin natin, pag ito nawala sa atin,
malaking kawalan sa atin. This is the problem with our mindset, with our natural mind. This is the problem. Pag hindi natin na-surpass yung natural mind na yan, mahihirapan po talaga tayong makahulagpos sa ating pamumuhay bilang isang anak ng Diyos sa mundong ito. Kaya po napakahalaga that every time that God once again will lead us to simple or big problem, go to God immediately. Hingin agad natin ng gabay ng Panginoon. Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Lord, ano ang plano ninyo? Bakit po ako nasa ganitong kalagayan? At kapag binigyan ka ng Lord ng word, then thank Him. Pasalamatan mo siya immediately. And follow Him kung ano ang ipapagawa niya sa inyo. Mas mahirap po na sa buhay natin, totoo niyan, sabi nga po ni Pastor Wilbert, pag hindi tayo maidil ng tao, ng leader natin, pag ang Diyos ang nagdeal sa atin, mas mabigat, mas masakit, mas mahirap kung ang Panginoon ang magdidil sa atin. Of course, kung tama naman tayo, motivation natin, tama ang puso natin, naniniwala ako pag dinil tayo ng Panginoon, talagang yuyuko agad tayo sa Panginoon if you know that God is dealing you. Diba? So, napakahalaga po nito sa atin na matutunan po natin tayo po ay laging maging aware sa Panginoon sa buhay natin. Whether in good or bad situation that we have, let us always be aware of the presence of God sa buhay natin. Gusto ko pong magbigay ng isang halimbawa. Halimbawa po yung bagyo. Would you agree that typhoon has also a positive effect sa isang lugar o sa bansa o nadaanan nito? I believe ga-agree kayo na sa isang banda, kung meron man itong devastation effect sa isang lugar, pero meron din pong positibo na epekto ang isang typhoon sa isang lugar. It's just that our mind has always the tendency to see the negative in every situation more than the positive side. Normally, ang tao, ang nakikita agad nila yung negatibong epekto ng isang bagay. Bakit nga ba ganun ng tao, Kahit po sa, sa buhay, sa realidad na buhay ng tao. Napakabuting tao, napakahusay. Pero isang pagkakamali lang, lahat ng ginawa niya, talagang matatabunan ng isang mali na ginawa niya. So ganun din po sa realidad. Akala natin yung bagyo ay walang mabuting dulot sa ating bansa. Walang mabuting dulot sa ating lugar. Of course, hindi ko sinasabi na dapat bumagyo palagi. Ang sinasabi ko po, hindi lahat ng bagyo, hindi lahat na dumarating ng bagyo, nagwawasak. Yung iba, pinapadala lang ng Panginoon para maglinis ng ating atmosphere, ng ating kapaligiran. Di ba? Minsan, sa katamaran ng tao na maglinis, si Lord na ang maglilinis niya pag hindi natin nilinis. So, ang sinasabi ko po, because our mind was trained. Na-train po ito dito sa mga bagay na negatibo sa mundo.
Kaya minsan napakahirap pong tignan yung mga positive side ng isang bagay. But listen to me, as believers of Christ and His finished work, our mind must be trained with God's current word. So bilang mga anak ng Diyos, dapat hindi na po natin, alisin na natin yan. Iwanan natin yan. Kalimutan na natin yan. Iwaksin na po natin yan. Yung mga mindset na ganyan, na laging nakatingin sa negatibo. Sa laki ng nakikita niya, hindi niya makita yung positibong bagay na pwedeng gawin ng Panginoon. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, kaunti lang, kaunting isang word lang, in just one word, God can lift your spirit. Pag ang Panginoon ay nangusap sa iyo sa kanyang salita. Just one word, it will lift your spirit at ito'y magiging dahilan para magpuri ka at magpasalamat sa Panginoon. So let us not allow the world to train our mind. Never, never, never train your mind o ipatrain ang inyong isip sa mundo. Let us train our mind with God's current word, with the words of God. That current or fresh word will flush out all baggages that we have. Lahat po ng nararamdaman natin, lahat po ng ating mga baggage na dala-dala sa buhay natin, mga pabigat sa buhay natin. Hallelujah. Isang word lang ng Panginoon, lahat ng yan pwedeng alisin, pwedeng maglaho. May mga bagay po na talagang nagpaparumi sa ating kalawakan. Naniniwala ako, nag-a-agree kayo, tulad ng mga usok ng sasakyan, usok ng mga pabrika, di ba? At marami pang iba na pwedeng makapagparumi ng ating kalawakan. So, at sa dalang bagyo, compare sa milyong sasakyan na bumibiyahe araw-araw, hindi basta-basta malilinis ng ulan ang ating ozone layer. So, kung ulan lang, sa dami ho ng usok na tumatapon sa ating kapaligiran araw-araw, kung ulan lang, hindi kayang linisin yung ozone layer. Kaya, ang bagyo ay may positibo din pong nagagawa sa buhay ng tao. Tandaan po natin, sabi po ni CAD, ang bagyo ng pagsubok ay hindi dapat magdulot ng pait sa ating buhay, kundi malupit na pagbabago para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kahit bagyuhin pa tayo ng bagyuhin ng matinding pagsubok sa buhay, dapat hindi po ito magdulot ng pait sa atin. Wag po tayong magkakaroon ng bitterness or pait na mararamdaman sa Panginoon because of the negative situation na para bang tingin natin hindi na tayo makaalis sa klase ng buhay na meron tayo. Don't ever think na tayo po ay iniwanan o kinalimutan ng Panginoon sa ating buhay. Dapat ito po ay magdulot ng malupit na pagbabago sa buhay natin. Para kanino? Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Alala ko yung minsan sa preaching ni Pastor Ernie, matagal na yun eh. Sabi niya, kahit Panginoon, tatanggapin ko. Kahit masaktan pa ako ng masaktan. Kung ito naman ay magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, tatanggapin ko to. Grabe. Anong meron ang isang tao na makakapagsalita ng ganun na kahit masaktan pa ako, Panginoon, sige, okay lang sa akin. Ang mahalaga, maging malapit ako ng gusto sa iyo. So ito po ay natanim sa puso ko.
Kaya pagka may dumarating hong pagsubok sa akin, buhay, sa pamilya, hindi ko po maiwasan na alalahanin yung mga ganong mga katuruan. Sabi ko, "Oo nga. Kung ito naman ay magpapalapit sa akin sa Panginoon ng husto, at marirealize ko na kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. At hindi ko siya malilimutan sa buhay ko. Di bali, Panginoon, ilagay mo ako dito. Ang mahalaga sa akin ay yung mapalapit ako at makilala ka ng gusto sa buhay ko." Tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon, na nasa konteksto pa rin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ang ikagaganda ng ating buhay. Kaya nga po, with the hands of God, kaya talagang aalisin ng mga extra baggages sa buhay natin na nagiging sanhi ng mga problema rin natin. Yun naman talaga ang dahilan eh. Dahil po kasi hindi ko, alam niyo, ang gusto ng Panginoon sa atin ay mabuhay tayo ng malaya para sa Kanya. Pero dahil marami po tayong mga ekstrang dala-dala sa buhay natin, hindi po tayo makaranas talaga ng tuloy-tuloy na kaginhawahan eh. Damdamin, sa kalooban, sa kabuhayan, and everything because of these extra baggages na hindi natin kailangan. Alaala ko yung illustration uli ni Pastor Ernie. Hi, Pastor Ernie. Yung mahabang tali na nung sa camp. Naalaala ko yun eh. Hindi mo wala sa isip ko yun na ang tao yung napakahabang tali, nagre-represent ng eternity. Yung part na maiksi lang, dito nagugugol ang tao ng kanyang buhay. Yung kanyang oras lahat, ginugugol niya sa pagpaplano at kung ano-ano pa para sa ikabubuti niya. Pero hindi siya nagpaplano kung ano yung mga for eternity na merong may eternidad na value na sinasabi natin. So, mga kapatid sa Panginoon, mahalaga po na tayo po ay makalaya sa lahat ng ito. Pero hindi po tayo makakalaya dito kung hindi po natin yan ililay aside. Hindi po natin ibibigay sa Diyos yan. Itatapon sa Panginoon lahat ng mga baggages na yan. It will hinder us. It will slow us. It will pababagalin nito ang ating pagtakbo. Pababagalin nito ang magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. I believe until now, God has a wonderful plan to each and every one na kanyang mga anak. Hindi po mababago ang pangako ng Diyos. Kahit saan mo dalhin niya, kahit pabaliktarin mo pa man ang salitang tapat, ang Diyos po ay mananatiling tapat. Hindi siya magbabago sa pangako niya. Ang matindi lang talagang problema, tayo. Tayo ang laging nagbabago. Ngayon, maayos. Mamaya, hindi na naman maayos. Aayos ulit. Mamaya, hindi na naman naayos. Can you imagine, kung ako ang Panginoon, talagang ang hirap eh. Ang hirap eh. Sa natural lang eh, di ba? Mahirap po na yung hindi tuloy-tuloy. Kaya kailangan po talaga na paayos natin ang buhay natin sa Panginoon. And of course, for that to happen, we need somebody, we need the person na gagamitin ng Diyos, our leader, to check us, our leader, para palalahanan tayo pag tayo ay nagkukulang, nagkakamali. We need our leader, our pastor to lead us in these things. So, sa panahon ng sunod-sunod na pagsubok, ito po tandaan ninyo. Ulitin ko sa panahon ng sunod-sunod na pagsubok, sunod-sunod din ang mga aral na ating matututunan. Mindset lang yan. Mindset lang.
Kung ikaw ay binabayo ng matinding suliranin, pagsubok sa buhay, tandaan mo, sunod-sunod din ang mga aral na pwede mong matutunan dyan. Mindset. Set your mind. Set natin ang mindset, yung ating mind. So kung ano yung magandang plano ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo kanina, na-train ang mind natin sa mga negatibo eh. Every day eh. But this time, let us train our mind with the words of God. Let us use the word of God to train our mind, to change our life. Let us look another scripture in 1 Peter 4, verse 12. Sabi dito, "Dear friends, don't be surprised by the terrible things happening to you." Huwag ka daw masorpresa. Huwag kang magtaka sa mabibigat na pagsubok na iyong dinaranas. The trouble you are having has come for what? To test you. Anong sabi? The trouble you are having has come. For what? To test you. Para kang nag-aaral sa paaralan, ng kolehiyo, ng elementary. Time will come that the teacher will give you a test. They will give you examination. For what? So that they will check. May natutunan ba tong estudyante kong ito o wala? Pag walang natutunan, turo ulit. Exam ulit. Until such time na ma-retain, matutunan lahat ng mga bagay na dapat matutunan. Kaya sabi dyan, so don't feel as if something strange were happening to you. Huwag mong isipin na bago yan. Huwag mong isipin na yung dinaranas mo sa buhay ngayon ay hindi pangkaraniwan. Sabi diyan, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Parang tingin nyo, pambihira naman. Bakit naman ganito ang aking nararanasan sa buhay ngayon? Bakit naman ganito? Parang hindi naman dapat ganito. Hindi naman pangkaraniwan to. Kakaiba na to. Ang sabi ho ng Panginoon, huwag niyong isipin, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Na para bang ito'y di pangkaraniwan. Ibig sabihin, walang pagsubok dito sa mundo na hindi pa dinanas ng Panginoon. Lahat ng ito, pangkaraniwan lang sa Panginoon yan. Si Jesus, dinanas niya yan lahat. Salamat sa Panginoon na sa buhay natin siya. At ang sabi ng Bible, pag siya'y nasa atin, we can do all things through Christ who strengthens us. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. So do not be surprised once again, because all of these things has come just to test you. Tanungin mo sarili mo, pumasa ka na ba? Hindi pa. Pag hindi pa pumasa, ulitin ulit hanggang makapasa ka. Sino ang matutuwa pag ikaw ay nakapasa? Siyempre, ikaw mismo matutuwa ka, nakapasa ka. Pero higit sa lahat, ang Panginoon matutuwa sa'yo kasi, wow, pumasa na ang anak ko. This time, another level naman ang paglalagyan sa'yo ng Panginoon. So this is how God works in the midst of difficulties na meron tayo. Sabi po ni CAD, always be reminded that God is not just concerned with the input, but much more with the output. The fruits that will remain. Ano yung output na yun? The fruits that will remain. The fruits that will last. Mas mahalaga sa Panginoon
Hindi lang yung input, kundi yung output, yung outcome, yung magiging resulta ng buhay mo. After ng mga testing, after ng mga bagay na to na pinagdaanan mo, ang mahalaga sa Panginoon ay kung ano ka na. Ano na ang nangyari sa'yo? Ano ang naging bunga nito sa buhay mo? Ano na ang meron ka ngayon? The fruits that will remain. The fruits that will last, sabi ng Panginoon. Wow! What is 1 Peter says? 1 Peter 4:19. Here is what people who suffer because of God's plan should do. They should commit themselves to their faithful Creator and they should continue to do good. Sa Tagalog po, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. Ulitin ko, ang sabi dito, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. At magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Yun po yung sinasabi ng 1 Peter 4:19. Hallelujah! Ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. Tanong, yung bang nararanasan mo ngayon sa buhay mo, sa tingin mo, yan ba ay kalooban ng Diyos? Or hindi kalooban ng Diyos? Again, mindset, perspective. Importante po yung pagtingin natin, yan ba'y kalooban ng Diyos? Now, if you believe that that is the will of God, nalaw ka ng Diyos, inilagay ka dyan sa ganyang kalagayan ngayon. Isa lang ang gusto kong sabihin sa iyo. Sabi ng Bible, dapat magtiwala ka sa lumikha sa iyo. Simple lang. Alam ng Diyos kung sino ka, kung anong capacity mo, anong kakayanan mo, anong skills mo, anong talent mo, anong meron ka. God knows it because He is your Creator. Kung ang sasakyan ay nasira, hindi mo naman dadalhin yan sa electronics eh. Hindi mo dadalhin yan sa gumagawa ng mga cellphone. Dadalhin mo yan sa mekaniko. Why? Because they know it. Alam nila yan. Alam nilang bahagi ng mga pyesa, pangalan niyan at kung alin ang papalitan dyan. Paandarin lang nila, alam nila kung anong problema ng sasakyan. Why? Sila kasi ang niyan eh. Aral sila sa bagay na yan. In fact, pwede nating sabihin na kaya nilang bumuo. Paghiwa-hiwalayin nila yan, pwede nilang buuin yan. Because they are the one who create that eh. Although hindi sila directly, but they know how to assemble this. Because alam nila yun. So kung tayo po may problema, kung tayo man ay may pagdurusa, meron man tayong kinakaharap ngayon na matitinding pasanin, challenges na kinakaharap natin ngayon, kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, magtiwala ka lang sa Panginoon. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ito pa, huwag mong kakalimutan gumawa ng mabuti kahit nasa matinding pangangailangan ka. Tuloy lang ang paggawa ng mabuti. Bakit ang sabi dito? Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Kaya nga doon po sa ating text kanina eh. Ang Diyos ay nanumpa na sa kanyang pangako. Pag sinabi niya, gagawin niya to. Hindi lang natin alam kung hanggang kailan, kung kailan niya gagawin. But I believe with all my heart, if God promised it to you, He is willing, very willing to fulfill it in His time. Because God's time is the perfect time. Hindi yung time natin, hindi sa time frame natin. It is in His time frame. So, sa hapong ito, tatapusin ko po muna dito sa first point ko na diniscuss ngayong hapon, the 4 positive effects of difficulties in our lives. Number 1,
difficulties can lead to the removal of extra baggages with the hand of God. Tutuloy ko po ito. Maraming salamat po. I pray that God will speak to you at maitanim po sa puso natin ang salitang ito na binahagi ko ngayon. I will continue it. Yung number 2 po, wag po kayo mag-alala. Atin pong pagpapatuloy yan. At sa hapong ito, kung ikaw kapatid ay kinausap ng Panginoon, gusto kong manalangin tayo ngayon bago ako mag-close. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito dahil mabuti kang Diyos. Napakasagana ng salita ninyo, napakasagana ng habag, pagmamahal ninyo sa inyong mga anak. I pray, Lord God, sino man sa hapong ito ang nakikinig at tuloy-tuloy na gustong mabago ang buhay, I pray, Lord God, itanim niyo ito sa kanilang puso. Nawa, Panginoon, magdulot ito ng agarang pagbabago sa pagdedesisyon ng inyong mga anak. Ano man ang kanilang kalagayan, there is no room for us to turn back sa mga dati naming ginagawa. Yung mga extra baggages namin, we are laying this to your hands. Binibigay namin ito sa inyo. Tinatanggal namin ito sa aming kamay. Ikaw po ang siyang manguna, kayo po ang siyang patuloy na kumilos sa buhay namin. Lord, mas higit naming kailangan ang inyong biyaya, ng inyong pagmamahal, ang inyong pagsama at pagkalinga sa amin, kaysa mga material na bagay na naririto sa mundong ito. These things are temporal, without eternal value. We want more of you. We want more sa buhay namin. Gusto ka namin patuloy na mapaglingkuran, patuloy na manguna sa buhay namin, patuloy na maging hari at Panginoon ng aming buhay. Salamat po sa hapong ito for this simple message, Lord, na naibahagi. Pagpalain niyo po ang bawat isa. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po. Magandang hapon po muli sa inyong lahat.